Yo, what's up mga kabulingit? Good morning. So, mag-assemble na tayo ng makina ng 617. Yung binuon, yung issue niya is yung camshaft at saka lower arm or tappet. So, ngayon assemble natin. Yan, simbolo. Kakabit namin yung mga water pump, yung mga accessories ng kanyang makina nito. Kabit muna natin para madali natin ito ma-assemble. So D1 pala tayo ngayon, D1. Naglinis kami ng buong lahat ng pyesa at saka mag-assemble na din. Kabit namin yung mga accessories. So shoutout pala sa mga kasama ko dyan, yung bayaw ko at kapatid ko na isa, yung nasa gitna, yung kapatid ko, bayaw ko yung nasa kanan. Yan, nagkulungan namin yan para madali ito, kasi ang ano pala nito, hihintayin namin is yung overhauling gasket, kasi wala silang makita at orderin pa. Latest model kasi ito na 617. So yan, tapos sa harap kinabit ko na yung mga timing gear. So papakita ko sa inyo ngayon kung anong timing at number. So didikitan ko muna yung bilhousing ng gasket oil, kasi dito na part, yung timing plate at saka bilhousing, walang gasket yan, metal to metal yan, walang gasket yan. Yung compressor may o-ring yan, lapag ng mga bolt, pina-arrange ko yung mga bolt. Bound spring yan, saka na natin yan simbolin ng cylinder head pag andyan na yung overhauling gasket. So yan pa mga pisa, malinis na yan. So injection pump, kabin natin yan mamaya, malinis na niya lahat. Yang dito na part is yan ang ikakabit natin, maliban dyan sa exhaust. So papatingin ko sa inyo yung timing para makita nyo at malaman nyo kung anong timing, para lang to sa gustong matuto ha. May alam na, so stipot lang kayo dyan mga kabulingit, para lang to sa mga gustong matuto. Yan, number 2 compressor idling, at saka number 1 dyan sa crankshaft. 4 yung camshaft idler, number 3, at saka number 2 compressor, number 1 crankshaft. So yan, may tinanong yung purchaser sa akin kung anong bibilhin na o-ring, kasi pinabilhan ko yung ibang o-ring. Yan, kabit na natin yung blousing na yan para makabit na rin natin yung oil cooler pagkatapos niyan, at saka injection pump. Unahin muna natin tong blousing. So yan, pukpuk konti lang para makapasok. Yan, ang linis yan, ganda tingnan, ang linis. Maganda talaga tingnan ang trabaho natin pag malinis yung pyesa na ikakabit natin. Mga parts ng makina malinis, gandang tingnan.
Yan, pinokpok konti para mapasok kasi may guide yan. Yung pinokpok ko, may guide yon sa pin ng idler ng timing gear. Yung pin niya may guide kasi yon. Medyo mahigpit konti ipasok pero pupupukin lang konti. Yan, lagyan natin ng mga bolt para maigpitan natin yan. So pass forward tayo, para makabit natin yung injection pump. So kabit muna natin itong mga liner para bigyan natin ng clearance yung piston ring niya. Bagong liner nito pero yung piston ring ko is oversize. Bigay ko sa kanya piston ring gap is 12 inches. Yung gasan muna natin kasi medyo malagkit, may alkitran. So gasan muna natin para malinisan ng maayos. So yan, ox lang ako dyan kasi yung nasa likod pala na puso, tinanggalan ko yan ng water pump kasi sira yung water pump, nag-overheat daw. Iwan ko lang kung naka-uwi ba ito ng maaga. Kung nabiyahe pa nila ito, na good luck na lang sa makina nito kung mapalitan ko ng water pump na bago, kasi bago yung pinabili. Gusto ko sana na repair kit lang muna kasi okay naman yon kung repair kit lang ang papalitan, kasi mapapalitan naman ng repair kit yon ng water pump. So sabi nung inaasahan ng may-ari nito dito sa shop, bago na lang daw kasi bibili kami ng repair kit, medyo mahal, tapos paggawa pa namin sa machine shop doble na. So sabi niya bago na lang para diretso na kabit. So pass forward tayo. So ayan, kakabit natin itong water pump. Pilangin mo natin itong mga bolt na ito. Pilangin yung mga bolt na para makabit natin doon. 25 pieces pa lang yan na bolt. 1 inch na bolt, 25. Bale 24 lang yung yung 1 inch na bolt, 24. At saka at ang isa 3 inches yung isa, yan sa may likod na banda, sa harap banda may isa na taas dyan na bolt. So yan, kinuhanan ko ng mga bolt para makumpleto, para makabit natin. So fast forward muna tayo, fast forward. Ayan, kakabit na natin to, kumpleto ng mga bolt. Kabit na natin to dyan, lagay natin yung mga bolt dyan at higpitan natin to ng 25 Newton to 30 Newton. Higpitan natin yan buti
pagbutihin na plaster yung gasket, maayos yung gasket na pagkalagay para hindi tutuloy yung tubig at hindi maghalo yung oil at saka tubig. So yan, kabit na natin yung ibang accessories. Yan ang injection pump, yung base ng injection pump, yung aluminum na yan, ibabaw ng oil cooler, saka bracket, yan mga bracket, engine bracket. Kabit natin para konti-konti na lang ang kulang. So bukas magre-rigap tayo ng piston ring. Re-rigap tayo para makabit natin yung piston at matakpan natin yung makabit natin yung crankcase para mapatayo natin yung makina at asimbole natin yung cylinder head para pagdating sa cylinder head gasket maikabit na natin, masalpak na natin. So yan, keep on watching ng mga kabulingit. Pasensya na kayo kasi medyo may dinadamdam ako nito ng oras nito kasi ay dinadaanan lang. So magbibigay pa rin tayo ng mga tips nito, how to tune up, at saka bibigay din ako ng mga tips. So yan, kumuha tayo ng torque wrench na click type, nilagay ko yan sa 25 Newton meter, tapos yung last higpit 30. So yan, higpitan natin yan ng 25 Newton, lahat yan 25 Newton meter. So pangalawang higpit yan is 30 Newton. So yan, higpitan natin ng tama, higpit lang. So yan, keep on watching ng mga kabulingit para sana ma-enjoy kayo sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. At salamat din sa mga sumusuporta sa akin. Sana po kahit minsan lang ako maka-upload, pero meron naman tayong matutunan siguro. So sana meron kayong matutunan. Sana huwag kayong magsawang tumingin sa mga videos ko. Pagkatapos natin dyan oil cooler na makabit yan, 30 Newton yan. Pagkatapos nito, kakabit natin yung injection pump para bukas mag piston ring gap tayo. So yan, keep on watching ng mga kabulingita.
supas pa. O, tayo ni pa. O, lagi na, bali na. Isok mo na rin. Sana nga. Balik. Palit na sa tagtols. Ayay, kusog din siya. Lagi, dali na nila ka, nag-ulan na. Nabot na nag-ulan.